Ano ho bang gagawin ko dito? Mag-resign ka na sa kumpanya. Hindi ka kawalan. Ano bang kinatatakot nyo dito? Bakit kailangan nyo pa akong suhulan? Ano naman ay katatakot ko sa'yo? Sino ka ba para matakot ako? Si Audrey lang ang iniisip ko dahil hindi siya komportabling nandiyan ka. Ayokong nahihirapan ng anak ko. Kaya nililimusan kita. Parang kilala ko yun ah. Di ba yun ang mama ni Audrey? Kung itong ibabayad nyo sa lahat ng kasalanan nyo, hindi ko matatanggap to dahil kulang pa ito. Bakit? Nabilang mo na ba kung ilang zerong nandyan, ha? 5 million yan. Uulitin ko, 5 million. 5 million? Yun ang kapalit ng pang-aapi nyo sa pagkatao ko? Magbigay kayo ng 50 million? Baka nga kulang pa sa kasamaan nyo yun. Hindi nyo ako mapapalis sa trabaho ko. Excuse me, Miss Bang. Bakit ka nakikipagtalo? Ay, Diyos ko. Nako. Ano bang nangyari sa inyo? Ay, Diyos ko. Akala ko nga mga lalaki lang ang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kung kailan pa ako tumanda, saka pa ako nakakaranas ng ganito. Anong pinag-aawayan nyo? Pwede ko bang malaman kung sino ang babaeng yun? Ay, sa totoo lang manugang ko siya. Ay, mali, hindi ko na siya manugang. Ex-manugang ko na siya. Ex-manugang? Ay, salamat. Ay, nako. O ano? Okay na ba ang pakiramdam mo? Guminhawa na. Dahil sa isang malamig na inumin. Salamat, Diyos ko. Gumaan ng dibdib ko. Pwede ko bang malaman kung ano talaga ang pinagtatalunan ninyo? Ay, pasensya ka na. Kita-kita mo naman ang nangyari kaya wala na ako may tatago pa. Di ba naikwento ko dati na may nakatatandang kapatid si Audrey ko? Wala akong may pipinta sa batang yon dahil napakabait tapos bukod pa ron. Isa siyang masunurin at mabuting bata. Buti naman. Kaso nga lang, nagpakasal siya sa masamang tao. Isang babaeng walang utang na loob. At napakaraming pinagdaraan ng lalaki sa buhay. Ay, mabuti na lang at makalipas ang 3 taon, nag-divorce sila. Siya ba yung babae kanina? Siya nga, yung nakita mo. Pero, bakit kayo nagkita? Ay, nako. Alam mo kasi, sa kasamaang palad, nakaranas siya ng bagong trabaho. Wala akong nagawa dahil nalaman kong nagtatrabaho na siya dun Doon sa kumpanya namin? Ay, pero hindi siya katulad ni Audrey. Napakatamad niya. Ay, dati nga, nung nakatira pa ron sa bahay ko, si Audrey hindi niya talaga nakakasundo. Kaya ngayon, nung magkasama sila sa iisang trabaho, si Audrey, naiilang na palagi siyang nakikita kasi nga talaga namang hindi niya gusto ang ugali ng kakaibang babaeng yun. Ganun ba? Naiintindihan ko. Ang ginawa ko, pinakiusapan ko siya na humanap na lang ng ibang trabaho. Akala ko naman papayag ka agad. Pero sabi ba naman sa akin, dapat raw 50 milyon ang ibigay ko sa kanya. Diyos ko? Ganun ba? Teka, ano ba ang tunay niyang pangalan? Taga-saang department ba siya? Naku, wag na. Di bali na lang. Negosyante ko kaya sanay ako sa ganyan. Tayong mga executive, hindi tayo dapat naapektuhan ng ganung uring empleyado. Ang mabuti pa siguro, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Pahingi pa nga ng yelo. Bakit hindi mo tinanggap yung pera? Ang sabi ko dun sa mama mo, kahit na 50 milyon yun, kulang pa yun sa ginawa niya. Ganun ka kapalang mukha mo? Bakit? Mali ba yung ginawa ko? Kayo rin ang mama mo, di ba? Mahilig lumaban ng hindi patas. Umamin ka nga, bakit ba ayaw mong umalis sa trabaho? May plano ka laban sa amin, no? Gusto mong makaganti sa amin, kaya mo sinasadyang gawin to. Wala akong intensyong maghiganti, huwag kang mag-alala, trabaho lang ang hanap ko. Huwag mo na lang personalin, bumalik ka na sa pwesto mo.
Alam mo, sa panahon ngayon, bihira na yung mga taong ganyan. Hindi ka magsisisi pag pinakasalan mo siya. Busilak ang puso at napakasipag. Napakatalino pa. Maswerte ka sa kanya. Wala ka maipipintas dito kay Henry. Sigurado ako magiging maligaya kayo. Parang binibenta. Tama na, nakakahiya na, Mama. Para di ka mag-alala, ipinangangako ko na pag binigo ka nitong si Henry, ipapuputol ko mga daliri ko. Ano, ayos ba sa'yo?